Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click na yung Join TV Manila. Engage ko lang ng bike, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin yung for today's reflection. So, Martes Santo ngayon. So, ang ating pag-usapan ay hango sa aral ng Simbahang Katoliko. So, panoorin muna natin guys yung gospel for today. Alright? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, habang nakahilig kasama ng mga alagad, nagumilihan ng sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nakatingin ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalapit niya si Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya tumilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot siya, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagat si Judas ang nag-iingat sa kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Judas ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinaglilimos sa mga dukha. Nang makain ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag ng karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghayag ng karangalan ng anak at gagawin niya itong agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakalinaw ng mensahe o yung binasa sa Bible. So meron dalawang kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Diba? Una, itong si Pedro. At pangalawa, itong si Judas. So alam naman natin na very close friend sa kanya yung dalawa na to. Unang-una, itong si Pedro talagang sa kanya, di ba, ibinilin ang pamamahala ng ating Simbahang Katoliko. Diba? Dahil sabi niya na ikaw ay Pedro, sa batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia.
At ito naman si Judas, guys, na hanggang ngayon popular siya, tumatak sa isip ng tao mula noon hanggang ngayon dahil nga itong si Judas ay naghudas sa ating Panginoon. So alam niyo na ang ibig natin sabihin. So ibig sabihin, itong dalawang malapit na kaibigan na pinili ng ating Panginoon Jesus, silang dalawa silang dalawa yung nagtaksil, di ba? Itong si Judas, di ba, siya yung nagtaksil para ituro siya sa mga Hudyo na naghahanap sa kanya. Di ba? At ito namang si Pedro na pinagkatiwalaan din pero tinakwil din siya. Di ba? Narinig niyo naman sa pagbasa na sabi kay Pedro, ikaw Pedro, di ba? Itatakwil mo ako ng 3 beses sa pagtilawok ng manok. Di ba? Ito namang si Judas doon sa pagsawsaw. Di ba? Na pagsawsaw ng tinapay sa kanyang kalis. So, kaya kung makikita natin dito, guys, dalawang bagay ito na sa Martes Santo ito, masakit ang nangyari sa ating Panginoon Jesus. Yung mga taong pinili niya na naging close friend niya, na tinuro ang lahat, di ba? Kung anong dapat gawin sa pananampalataya, sa pagdarasal, sa pagtulong sa tao, paggamot ng mga may sakit, pagbuhay ng mga patay, lahat yan nasaksiyan nila. Pero sa kabilang banda ay naging taksil pa rin sila at tinakwil nila ang ating Panginoong Jesus. So kaya nga 'di ba guys, sa ating buhay ngayon, hindi ba parang hindi nakakalayo yan? Masakit din yun sa atin kung sa atin na mangyari yan. So una, 'di ba, pag mahal mo ang isang tao, madalas nangyayari, 'di ba, sa mag-asawa, sa mag-jowa, na nagkakaroon ng taksilan. So, alam naman natin na maraming tukso dito sa mundo na minsan hindi natin mapigilan ang ating sarili. Pero dahil nga diyan, lalong masakit din kung ang pamilya mo ang nagtaksil sa iyo o naghudas sa iyo. 'Di ba? Halimbawa, iniwan ka ng nanay mo, bata ka pa, 'di ba? Tapos nag-away sila, sumama sa iba, nagkapamilya sa iba. O kaya naman yung kapatid mo, pinagkatiwalaan mo sa pera o sa anumang bagay, tapos mabalitaan mo, sinira lang yung pera, di ba? Ibinisyo lang na ikaw ay pinagpaguran mo sa mahabang panahon. Dahil in-invite ka niya na magbi-business daw, ganito daw ang plano, maganda yung pinresent sa'yo, tapos winaldas lang pala yung perang pinahiram mo o kinapital mo. Diba? Na pinagpaguran mo halos sa habang buhay mo. Yung mga pension mo kung minsan, diba? Sinusugal mo lang sa negosyo pero sinugal lang pala ng kapatid mo. Kahit sa mga kaibigan, diba? Madalas tayong nakakarinig, mga best friend. Diba? Yung mga best friend nila na akala nila close friend nila tapos maya-maya pala yung mga sekreto mo ikinukwento sa ibang tao, di ba? Hanggang sa malaman mo, yun, mag-aaway na kayo. So, maraming pagtataksil, di ba? Maraming paghuhudas sa buhay natin ang nangyayari. Talagang masakit na kung minsan umaabot pa sa taon, di ba? Hindi na nag-uusap yung magkapatid dahil sa may nagawang hindi maganda. O kaya naman sa parents, di ba? Tinakwil ka ng parents mo dahil ikaw mismo nagbibisyo ka, di ba? Hindi mo sinunod ang kanyang gusto. Gusto niya mag-aral ka ng mabuti. Diba? Nagsisikap sila dun sa probinsya, pinag-aral ka sa Maynila, pinag-college ka, diba? Tinipid nila ang sarili nila. Pero anong ginawa mo? Diba? Hindi ka pala pumapasok. Sinusugal mo rin ang pag-tuition fee mo hanggang sa mabalitaan ng mga magulang mo na hindi ka matapos sa pag-aaral. Talagang babagsak ang mundo nila. Masakit yun dahil anak ka nila. Minahal ka nila, inalagaan ka nila, at pinangarap nila na matapos ka pero ganito ang ginawa mo. Pinagtaksilan mo sila, hindi mo natapos ang iyong pag-aaral. Ganoon din sa anak na babae, di ba? Maasa ang magulang na tutulong ka sa pamilya, makakahawin ka sa pamilya. Pero sa year college pa lang, nabuntis na, nagpamilya ng sarili. At ngayon, namumblema pa, pambili ng gatas, di ba?
So, sasaluhin pa ng magulang yon. So, maraming bagay po guys na ating nararanasan sa buhay natin. Minsan may mga maliit na rejection pa. Diba? Maliliit na pagtataksil. So, lahat na niyan kasama sa ating buhay. Pero ganun pa man, di ba guys? Ganun pa man. Nung nasa krus ng Kalbaryo itong ating Panginoon Jesus at nakabayubay na siya, diba? Sa krus na kainitan, di ba? Kainitan ng araw, mga alas 3, di ba? Nakapako sa krus, nakabayubay siya doon. Habang tinutuya siya, di ba? Inuinsulto, yung damit niya, di ba? Ginawa pa, pinagsugalan pa nila. Kung ano-ano pinagsasabi sa kanila, at lahat sila ay inuyurakan ng ating Panginoon Jesus. Pero ano ang sabi niya sa dulo, di ba? Anong sabi niya? Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakita niyo guys kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Diba? Sa kabila ng pagtataksil natin sa Kanya sa araw-araw nating buhay. Sa kabila ng pagtatakwil natin sa Kanya sa araw-araw nating buhay dahil sa paggawa ng mga kasalanan. Pero nandun sa, diba, sa krus ng Kalbaryo na kabayubay, pinatawad pa rin niya tayo ng magpasahanggan ngayon. Kaya kung mga kapamilya natin, nanay, tatay, kapatid, close friend, di ba? Matalik na kaibigan, BFF, o ano pa man tawag nila. Kung pinagtaksilan ka man, natural, masakit nga yan. Siguro, mararamdaman mo, minsan maabot pa nga, sabi ko, ng taon, di ba? O ng dekada pa minsan, di na nag-uusap sa pamilya, di ba? Magkapatid, mag-ina, magnanay, mag-best friend. Dahil sa sama ng loob. Pero, gayahin po natin ang ating Panginoon Jesus. Ano man ang nagawa sa iyo, pag dumating din ang araw, kailangan mo na rin magpatawad. Huwag mo nang patagalin yan. Malay mo, di ba? Yung taong na hindi mo pinatawad, gusto nang humingi ng tawad, nahihiya lang sa iyo, di ba? O kaya naman, magulang mo, di ba? Imbis na humingi ka ng tawad sa kanila, pinatagal-tagal mo pa, baka hindi mo na rin abutan ng buhay. Lalo na kung matanda na, mawawala na rin. Hindi natin masabi yung panahon. Di ba? Na kung saan ay hindi natin control. Kaya kung may panahon ka pa, nagkataksilan man, di ba? Nagkahudasan man, naloko ka man, habang may panahon pa, patawarin mo na. Dahil may pangako yan, kalakip yan, di ba? Kung magpapatawad ka, patatawarin ka. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin matatawarin. So nakita nyo guys, para sa atin yun. Akala ng iba, pag nagpatawad sila, bumababa yung sarili nila, kinakain nila ang pride niya. Totoo, kinakain mo ang pride mo. Pero, para sa yun. Dahil the more na nagpapatawad ka, ang ating Panginoon Jesus, pinapatawad din tayo. Kaya huwag po natin kalimutan yan. Kung may gumawa sa atin ng hindi maganda, o tayo mismo nakagawa ng hindi maganda sa tao, humingi rin tayo ng tawad. Diba? Patawarin din natin sila. Kumbaga, give and take lang siya. Dahil hindi natin makakamtan yung pangako ng Panginoong Jesus na patatawarin tayo kung hindi tayo magpatawad. Kaya kung may panahon pa, huwag nyo nang sayangin. Ito na yung pagkakataon, yung mahal na araw, umuwi ka sa probinsya mo. Puntahan mo yung mga nakagalitan mo, nanay mo, tatay mo, kapatid, best friend, o kung sino pang malapit na tao sa'yo. Tapusin nyo na yan. Diba? Magyakapan na kayo, wala nang, huwag nyo nang kalkalit kung ano nakaraan. Yakapin mo lang, sabihin mo lang, sorry, patawarin mo ako. O kaya naman, sige, pinapatawad na kita. Tapos na yon. Move on na tayo, mahalaga ngayon. Buhay pa tayo. At pagagandahin pa natin ang ating relasyon. Sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansya. Samantalayin natin itong Martes Santo hanggang sa mahal na araw na magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, lalo na sa iyong karamdaman. Hingin mo sa Diyos ang iyong kagalingan. Kaya sabayin niyo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala at magtiwala, tsak yun ay pagkakaloob ng ating Panginoon Jesus sa tamang panahon. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog
na may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na po. Bedridden na, Lord, sa ospital o sa bahay. May taning na po sa buhay. Ilang araw na lang ang natigalan. Bless niyo po, Lord, ang kanilang kalusugan. Unat niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Haplusin niyo po. Yakapin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa relasyong nasira, Lord, dahil sa pagtataksil, dahil sa paghuhudas. Ibalik niyo po ang dating samahan at pagbigkis-bigkis niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganun din po, Lord, sa financial, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas sa kanyang pamilya, isang lata ng sardinas, pambili ng ulam, pambili ng gamot, at kung ano pang manggastusin sa Bible. I-bless niyo po ang aming hanap buhay, trabaho, negosyo, para sa aming pamilya. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.